Sa amin at saka sa mga pasahero, nakatulong din naman. Ilang yung payout. Tapos yung vessel tracking namin, pero yung payout, wala pa eh. Huling araw na ngayon ng implementasyon ng Land-Based Service Contracting Program ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Lain nitong ibsan ang hirap ng mga tsuper at mga pasahero sa gitna ng mataas na presyo ng petrolyo. Problema lang ng ilang mga tsuper, hindi agad nila nakukuha ang bayad sa serbisyo na kanilang ipinagsilbi sa ilalim ng programa. Ayon kay LTFRB Board Member Attorney Greg Puwad Jr., may ilang dahilan kung bakit naantala ang bayad sa mga driver. Isa na rito ang kakulangan o bigong pag-scan ng mga QR code sa bawat biyahe ng mga kalahok ng mga Public Utility Vehicle o PUV. Ang naging challenge natin dito, hindi nalalaman minsan ng ating mga transport groups na dalawang beses dapat mag-scan ng QR. For instance, sa point A, nag-scan siya. Pagdating niya ng point B, nag-scan siya. So that's one trip. Pero nung pabalik na siya ng point A, hindi siya nag-scan dito sa point B. So yun yung nagiging problema. Bunsod nito, tinitingnan na lang ng ahensya ang oras ng pagsascan ng mga tsuper bilang basihan ng ibinibigay na serbisyo. Ngunit bukod dito, sinabi ng LTFRB official na nagkakaroon rin ng problema sa bank account kung saan pinapadala ang bayad mula sa programa. Pag hindi po siya land bank, hindi po talaga kakayanin yung 3 to 5 working days. Banking days kasi may days po from land bank to the other bank. Alam naman po natin na may period po yun. Isa pang natuklasan ng LTFRB ay ang problema sa mga kooperatiba na siyang nagpoproseso at tumatanggap ng bayad sa serbisyo ng PUV drivers. Yung transport group, co-op or korporasyon, nababayaran natin sila. Pero hindi nila nadidistribute agad sa mga drivers po nila. In fact, I'm talking to one transport group kanina. Sabi ko, bakit niyo sinasabi na hindi pa kayo nababayaran? I have proof na nabayaran kayo. Sabi niya, sir, nabayaran pero hindi pa po namin na i-distribute sa aming mga drivers members. Aminado naman dito ang isang kooperatiba ng PUV operation sa isang ruta sa Quezon City. Kami nakapag-partial payout na kami. Ang problema lang, yung first week namin, nabayaran na po. Ang problema lang po, hindi pa namin binibigay sa member namin kasi katulad ho namin, may modern kami, may traditional, sinusort out ho muna namin para yung may bibigay namin sa kanila na payout, accurate po. Kung ano yung talagang titrabaho nila, yun ang makukuha nila. Hinihimok naman ng LTFRB ang mga tsuper na dumulog sa ahensya kung hindi sila napabayaran ng tama ng mga kooperatiba na kasali sa service contracting program. Hindi po kami magdadalawang isip na isyuhan sila ng show cause or titignan to issue, pwede rin po namin silang suspindihin. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.